Mga minamahal naming mga seniors, pakinggan nyo ito ng mabuti dahil ito ang balitang matagal na nyong hinihintay. Alam ba ninyo na may batas na universal social pension para sa lahat ng mga Pilipinong 6 na 2 years old pataas? Hindi ito biro mga kaibigan. Ito ay tunay na batas na dapat ninyong malaman at maging aware kayo sa mga karapatan nyo. Maraming seniors ang hindi pa rin alam na may monthly pension na sila na entitled makakuha mula sa gobyerno. Nakakalungkot isipin na may mga lolo at lola natin na nahihirapan pa rin sa buhay kahit meron na silang karapatan sa financial assistance na ito. Kaya ngayong araw na ito, tutulungan namin kayong maging fully informed sa lahat ng kailangan nyong malaman tungkol sa Universal Social Pension. Sa video na ito, makakakuha kayo ng complete information tungkol sa kung paano mag-apply, magkano ang makukuha ninyo, kailan ibibigay at saan kailangan pumunta. Hindi lang yan, sasabihin din namin sa inyo ang mga common mistakes na dapat iwasan at kung paano ma-maximize ang benefits na ito. Meron din kaming special tips para sa mga seniors na may iba't ibang sitwasyon. Whether you're living alone, may family support o kaya naman nasa ibang bansa ang mga anak ninyo. Ang Universal Social Pension ay hindi lamang tulong sa pangaraw-araw na gastos. Ito ay recognition ng gobyerno sa lahat ng hard work at contribution ninyo sa aming bansa. Those are a sign of respect sa inyong mga taong dedikasyon sa pamilya at sa lipunan. Kaya dapat ninyong maklaim ang benefit na ito dahil deserve ninyo ito. Kaya nga mga seniors, huwag niyong palampasin ang video na ito ay click ninyo ang like button kung gusto ninyong matulungan ang ibang seniors na makakuha din ng information na ito. Mag-subscribe sa aming channel para sa mas maraming valuable content tungkol sa benefits, health tips at iba pang importante para sa seniors. At huwag kalimutang i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kapitbahay at mga kamag-anak na seniors din para sama-sama nating matulungan ang isa't isa na makakuha ng financial security na deserve natin. Mga kaibigan, umupo kayo ng maayos at kumuha kayo ng notebook at ballpen dahil maraming importante na information na sasabihin namin sa inyo ngayong araw na ito. Ang Universal Social Pension ay isang napakahalagang programa ng gobyerno na nagsimula noong 2011 under the Bayan to Recover as One Act at naging permanent benefit para sa lahat ng qualified seniors sa buong Pilipinas. Ito ay monthly cash assistance na nagkakahalaga ng 500 para sa mga indigent seniors at PHP, 00 para sa mga non-indigent seniors na walang pension mula sa RS, CS o iba pang retirement benefits. Ang programa na ito ay pinatupad dahil nakilala ng gobyerno na maraming mga seniors sa ating bansa ang naghihirap financially. Lalo na yung mga walang regular na income o retirement benefits. Hindi importante kung ano ang naging trabaho ninyo dati. Kung nagkaroon kayo ng formal employment o hindi, o kung naging housewife lang kayo, basta kayo ay 6 na po, 2 years old na pataas at qualified sa requirements. May karapatan kayong makakuha ng pension na ito. Ito ay isang universal program. Ibig sabihin available ito para sa lahat ng seniors na eligible hindi lang sa mga selected few. Ngayon, pag-usapan natin ang mga requirements para makakuha ng Universal Social Pension. Una, kailangan nyo na 6 na 2 years old na pataas. Pangalawa, dapat kayong Filipino citizen. At pangatlo, dapat kayong resident ng Pilipinas. Hindi kailangan na permanently kayo nakatira sa isang lugar. Kahit nag-move kayo from one place to another, eligible pa rin kayo basta nakatira kayo sa Pilipinas. Ang 4 na requirement ay, dapat wala kayong pensyon mula sa RS, CISD, yan o iba pang government or private pension system. Kung meron kayong pension mula sa mga organization na ito, hindi kayo eligible sa Universal Social Pension. Pero may ibang benefits na pwede ninyong ma-avail. Maraming seniors ang nagtatanong kung ano ang difference between indigent at non-indigent classification. Ang indigent seniors ay yung mga classified na mahirap based sa listahan ng mga pamilyang mahirap or sa assessment ng SVA. Kung kayo ay indigent, senior, makakakuha kayo ng 500 monthly. Kung naman kayo ay non-indigent pero walang pensyon, mula sa mga nabanggit na institutions, makakakuha naman kayo ng PH1000 monthly. Ang classification na ito ay ginagawa ng ESA based sa kanilang assessment at pwede niyong i-contest kung hindi kayo agree sa kanilang classification sa inyo. Ang process ng pag-apply ay hindi complicated pero kailangan niyong maging patient at prepared. Una, pumunta kayo sa pinakamalapit na SD office sa inyong area. Kung hindi nyo alam kung saan, ito, pwede nyong tanungin sa barangay hall ninyo o kaya naman tawagan ng ESV hotline.
Magdala kayo ng mga original documents at photocopies, birth certificate, valid, certificate of indigency kung applicable at iba pang documents na hihingin sa inyo. Ang mga requirements ay pwedeng mag-vary depende sa inyong situation. Kaya better na magtanong muna kayo sa SV office bago kayo pumunta. Kapag nandun na kayo sa SV office, hihingiin sa inyo na mag-fill up ng application form. Huwag kayong mahiya na magtanong sa mga staff. Kung hindi ninyo maintindihan ang mga tanong sa form, ito ay karapatan nyo na makakuha ng assistance sa pag-fill up ng form. Pagkatapos nyo na masubmit ang application, dadaan kayo sa assessment process. Ito ay pwedeng tumagal ng ilang weeks o buwan depende sa dami ng applicants sa inyong area at sa availability ng budget. Ang pagbabayad ng Universal Social Pension ay ginagawa quarterly. Ibig sabihin 3 buwan na sweldo ang ibibigay sa inyo ng sabay-sabay. Kung kayo ay qualified na makakuha ng 500 monthly, makakakuha kayo ng PH5 every quarter. Kung naman 1,000 monthly ang entitlement ninyo, makakakuha kayo ng P3,000 every quarter. Ang schedule ng pagbabayad ay nag-vary depende sa region at sa availability ng budget. Pero usually ay ginagawa ito sa first quarter, January, March, second quarter, April, June, 3D quarter, July, September at fourth quarter, October, December. Maraming seniors ang nagtatanong kung paano sila mabayaran. May different ways ang para sa pag-distribute ng pension. Pwede kayong makakuha ng cash directly sa designated payout areas. Pwede rin through authorized financial institutions o kaya naman through digital payment systems. Kung available sa inyong area, ang importante ay registered kayo sa database at updated. Ang inyong contact information para ma-notify kayo kung kailan at saan kayo pwedeng makakuha ng pension nyo. Ang isa sa mga common problems na na-encounter ng mga seniors ay yung pagkakalugi ng documents o pagkamatay ng spouse na nakaregister sa program. Kung namatay ang spouse ninyo na nakaregister, sa Universal Social Pension, hindi automatic na matatransfer sa inyo ang benefit. Kailangan nyong mag-apply separately kung qualified kayo. Kung naman kayo ang registered beneficiary at namatay na kayo, hindi pwedeng ma-inherit ng inyong mga anak o kamag-anak ang benefit. Ang Universal Social Pension ay personal benefit ng individual senior. Hindi ito transferable sa ibang tao. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga tips para ma-maximize nyo ang benefits mula sa Universal Social Pension. Una, huwag niyong gawing primary source of income ang pension na ito. Ang PH5 o PH 000 monthly ay malaking tulong, pero hindi sapat para sa lahat ng inyong pangangailangan. Gamitin niyo ito as supplement sa inyong iba pang income sources o sa support na nakukuha ninyo mula sa inyong pamilya. Pangalawa, mag-budget kayo ng maayos. Dahil quarterly ang pagbabayad, kailangan niyong matutong mag-manage ng pera para tumagal nyo yung amount na makukuha ninyo hanggang sa susunod na payout. Maraming seniors ang nagkakamali na ginagastos nila agad lahat ng nakuha nilang pensyon sa isang araw o isang linggo. Ang mas magandang approach ay hatiin nyo yung amount na makukuha ninyo into 3 parts para sa 3 buwan. Halimbawa, kung nakakuha kayo ng PAT 3,000 ay budget nyo na PH, €0 per month. Mas better pa kung pwede nyong i-save ang portion para sa emergency o para sa mga special expenses na pwedeng dumating. Ang Universal Social Pension ay pwede nyong gamitin para sa anumang legitimate na purpose. Pwede nyo itong gamitin para sa pagkain, maintenance, medicine, utilities o iba pang kailangan nyo. Walang restriction ang ESA kung paano ninyo gagamitin ang pera. Kaya kayo na ang bahala kung paano ninyo ito ma-maximize para sa inyong kapakanan. Ang importante ay ginagamit nyo ito ng responsible at para sa inyong own welfare. Maraming seniors din ang nagtatanong kung pwedeng ba nilang makakuha ng Universal Social Pension kahit nasa abroad yung mga anak nila at nagpapadala ng money. Ang sagot ay pwede pa rin. Ang Universal Social Pension ay hindi depende sa income ng inyong mga anak o sa support na nakukuha ninyo mula sa kanila. Ito ay individual benefit nyo based sa inyong status as senior citizen. Basta qualified kayo sa requirements, makakakuha kayo ng pension na ito regardless of your family's financial situation. Ang isa pang common concern ng mga seniors ay yung accessibility ng YES law offices, lalo na para sa mga may mobility issues o mga nakatira sa malayo mula sa town center. Kung hindi kayo physically able na pumunta sa YES office, pwedeng niyong i-authorize ang trusted family member o caregiver na mag-represent sa inyo. Kailangan lang ninyong mag-provide ang authorization, letter at ng mga kinakailangang documents. Pero dapat careful kayo sa pagpili ng representative.
ninyo para maiwasan ang fraud o pag-abuse ng inyong benefits. Ang YesView ay nag-implement din ng outreach programs para sa mga remote areas or sa mga communities na malayo sa kanilang main offices. Minsan, pumupunta sila sa mga barangay para mag-conduct ng registration drives o para mag-distribute ng benefits. Kaya importante na makipag-coordinate kayo sa inyong barangay officials para ma-inform kayo kung may mga ganitong programs na dadating sa inyong area. Maraming seniors ang hindi aware na may iba pang benefits sila na pwedeng ma-avail aside from universal social pension. Halimbawa, may senior citizen discount kayo sa mga goods and services. May free medical at dental services sa mga public hospitals. May educational assistance programs para sa mga seniors na gusto pang mag-aral at marami pang iba. Ang Universal Social Pension ay isa lang sa maraming programs na available para sa seniors. Kaya importante na maging informed kayo sa lahat ng benefits na pwede ninyong maklaim. Ang Healthy Benefits ay isa sa mga pinaka-importante na dapat ninyong malaman. Aside from Universal Social Pension, eligible din kayo sa PhilHealth. Benefits at maraming public hospitals ang nag-o-offer ng free or discounted services para sa seniors. Kung may chronic conditions kayo tulad ng diabetes, hypertension o arthritis, may specific programs din ang Department of Health para sa senior citizens. Ang combination ng financial assistance mula sa Universal Social Pension at healthcare benefits ay malaking tulong para sa inyong overall welfare.